Pagkatapos nga naming makapag-agahan noong araw na iyon, ay pumasok na kaagad si Marian sa kanyang kwarto upang ihanda ang kanyang mga dadalhin. Nang lumabas siya sa kanyang silid, ay dala-dala na niya ang kanyang mga gamit. Pagkatapos naman na mailigpit ng mama niya ang aming mga pinagkainan, ay nagpaalam ito sa aming sandali at sinabing may kakausapin ng umano itong tao tungkol sa baboy na iniaalok sa kanya. Pero isiniguro naman niyang bago magtanghali ay sisikapin niyang makabalik dahil sa kami naman ang aalis upang bumalik na sa kabilang bayan. Naiwan kami ni Marian sa kanilang bahay. Naupo kami muli sa kanilang sala at nagkwentuhan. Maya-maya ay nahiga siya sa sofa at iniga ang kanyang ulo sa aking mga hita. Kahit saang anggulo ko talaga tingnan si Marian ay napakaganda nito. Kaya nasabi ko sa aking sarili na napakaswerte ko talaga. Dahil sa dinami-dami ng nanligaw dito, ay ako ang kanyang pinili. Ilang sandali pa ay bigla itong may napansin. Tinanong niya ako kung ano raw yung kanyang nahigaan na bumubukol. Na dahil doon ay nabigla ako at natigilan. Nakaramdam ako ng hiya. Naisip kong naramdaman pala niya. Nung magsasalita na ako, ay bigla niya iyong kinapa, sabay sabi nito na, ito, na dahil naman doon ay tila napunutan ako ng tinik sa aking lalamunan at nakahinga ng maluwag. Kanyang hinawakan yung botelya na nasa aking bulsa, na siya palang bumubukol at kanya palang nahigaan. Sinabi kong botelya iyon na may lamang langis. Sinabi ko rin na bigay iyon sa akin ni Lolo. At dinukot ko iyon sa loob ng aking bulsa at ipinakita sa kanya. Agad naman niyang kinuha iyon sa aking kamay at tila nagandahan siya. Pinagmasdan pa niya iyong mabuti habang dahan-dahang iniikot sa harapan ng kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung ano raw yung mga nasa loob ng botelya. Sinabi kong iba't ibang uri ng ugat ng mga punong kahoy na tinadtad ng pino. Sinabi niya sa akin na ang ganda daw ng pagkakagawa, pagkat mayroon pa iyong tila malit na sanga na nakatayo na nagmukhang parang isang malit na puno na nasa loob. Halos mahigit isang oras din kami na naiwan ni Marian sa kanilang bahay. Nang dumating ang mama niya, ay nakahanda ng lahat ang aming mga dadalhin. Mga alas 10 na siguro ng mga oras na iyon. Kaya hindi pumayag ang mama niya na hindi muna kami kumain uli. Dahil sa baka abutan daw kami ng tanghalian sa daan. Nang kumakain na kami, ay patuloy na nagpaalala ang mama ni Marian sa kanya na mag-ingat. Maging ako ay muli niyang sinabihan na ingatan ang kanyang anak at alagaan. Pagkat ito daw ang tanging niyang yaman. Kaya nga lahat ay kanya umanong ginagawa para dito. At kitang-kita ko naman na alagang-alaga niya si Marian. At mahal na mahal niya talaga ito. Nang kunin ng mama niya ang aking atensyon para kausapin ng masinsinan, ay napatingin ako sa kanya. Nais kong patunayan na sinsiro ako sa kanyang anak at wala akong anumang itinatago. Kung kaya tumingin ako sa kanya
habang kanya akong kinakausap. At sa unang pagkakataon ay may napansin ako. Tila ba parang baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Bigla akong natandaan yung mga ibinilin sa akin ni Lolo. Pero bakit parang di ko naman maramdaman ang kakaibang anyo nito? At bakit kahit sa kanilang pagkain ay wala namang kakaiba? Pero nakaramdam ako ng takot noong mga oras na iyon. Lalo na nang maramdaman kong tila nabasa na naman yung pantalong ko. Na nang pasimple ko itong silipin, ay unti-unti nang kumakalat ang basa nito sa bahaging hita ko. Umawas yung langis. Pero hinayaan ko na lang at nagpatay mali siya lang ako tungkol sa aking nararamdaman. Binilisan ko na lang yung aking pagkain. At nang tumayo ako, ay bagya akong pumihit upang hindi nila iyon makita. Nagpunta ako sa kanilang banyo at nagbihis. Inilagay ko yung langis doon sa aking bag. Paglabas ko ng banyo, ay medyo nagulat pa ako nang makita kong naroon ang mama niya at parang hinihintay talaga ako. At bigla na lang akong nagulat nang kanya akong tanungin kung umawas ba raw yung langis. Kaya natigilan talaga ako nung puntong iyon at pakiramdam ko ay namanhid ang aking mukha dahil sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Hindi kaagad ako nakasagot kung kaya muli niyang inulit ang kanyang tanong kung umawas ba raw yung langis. Magalang naman akong sumagot at sinabing opo. Muli niya akong tinanong kung saan ko raw galing iyon at sino ang nagbigay sa akin. Sa nauutal na tinig ay sinabi kong mula iyon sa aking lolo. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa akin. Sinabi niyang wag na wag ko raw ipapaalam kay Marian ang tungkol doon. At nakita ko bang parang nagbaga na bigla ang kanyang mga mata habang binibigkas niya sa akin ang mga pananalita na iyon na may diin. Mabilis naman akong sumagot at sinabing, opo, makakaasa po kayo. Sinabi niya sa akin na Mama Ivy na lang daw ang itawag ko sa kanya, na ikinatuwa ko naman iyon at bagyang nabawasan ang aking kaba sa dibdib. Pero medyo nagulo ang isip ko dahil sa may lahi palang aswang sila Marian. Pagkat aswang pala ang mama nito. Narinig kong nagsabi pa ito sa akin na nais niya umanong makilala at makita si Lolo. Nais daw niyang magpatulong. At biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko at nawala na ang tapang sa kanyang boses. Sinabi pa niya sa akin na tulungan ko raw siya. Nang biglang narinig namin si Marian at nagtanong ng tulungan saan ma? Kaya napalingon kami pareho ng mama niya sa kanya. Na pareho kaming nabigla. Kapwa kami hindi nakapagsalita. Hanggang sa makaisip ako ng idadahilan. Ngunit mabilis na nagsalita ang mama ni Marian. Na sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay sinabi nito na sasama daw siya sa amin. At pumasok na ito sa kanyang kwarto at inihanda na rin ang mga dadalhin.
paglabas nito ng kanyang silid ay nakabihis na rin at tila nagmamadali. Nagtaka naman si Marian sa kakaibang ikinilos ng kanyang ina. Pero natuwa siya at pabirong sinabing tila mas excited pa raw ito kaysa sa kanya. Tinanong pa niya ang ina kung excited na ba raw ito na makilala ang mga magiging balai niya. Pagpapatuloy pa nito. Napilit na mangumiti ang kanyang ina para pagtakpan ang totoong nararamdaman nito. Alam kong kinakabahan ang mama niya dahil sa hindi nito alam kung anong magiging reaksyon ni Marian kapag kanyang nalaman ang tungkol sa lihim nito. At matapos nga na makapaghanda ay kanila nang isiniguro na maayos ng lahat sa kanilang bahay at umalis na kami. Sa daan palabas ng kalsada ay naisip kong hindi na naman ako makakaporma sa aking nobya dahil sa siguradong ang mama niya ang makakatabi nito sa upuan. Kaya napabuntong hininga na naman ako. Nang nasa kalsada na kami at nag-aabang na ng jeep, ay ilang minuto lang ang aming ipinaghintay at may dumaan na rin kaagad. Pagsakay namin, ay doon na naman ako pinapaupo ng konduktor sa upuang kahoy sa ulian. Pero pataray na nagsalita ang mama ni Marian at sinabi nito sa konduktor na meron pa naman umano sa tabi nilang mag-ina at wag daw ako nitong paupuin doon. Na kanya pa akong sinenyasan na doon maupo sa tabi nila. At laking gulat ko nang umusod siya upang makaupo ako sa tabi ni Marian, na ang tawag pa niya sa akin ay anak. Na pag napapatingin ako kay Marian ay nakikita kong masayang masaya ito at panay ang kanyang ngiti. Pagkaupo ko ay bumulong pa ito sa akin at sinabing, "Botong-boto sa iyo mama ko ha." Na sinagot ko naman na malamang, mahal na mahal ka niya eh. Kaya yung mahal mo ay mahal na rin niya. Nanangiti itong muli at sinabing, "Naks, ganun ba? Okay, sabi mo eh." Mabait at madaling pakisamahan ang mama ni Marian. May pagkakalog at marunong makibagay sa mga kabataan. Hindi rin ito yung tipong old-fashioned na magulang. Modern, ika nga, at sunod sa uso. At dahil angat nga sa buhay, kung kaya naman may pagkasosyal. Kung marunong nga raw ito magmaneho, malamang ay bumili na ng sariling sasakyan. Dahil sa mas gusto nito yung komportable kapag bumabiyahe. Pero hindi naman siya maarte. Ngunit mahalata mo talaga na sosyalin ito kahit nasa kutis pa lang at paraan ng kanyang pananamit. Kumpleto din ito sa mga alahas at palamuti. Naninilaw nga eh. Parang mayroon itong hepa dahil sa kanyang mga suot. Pero hindi rin naman ito mayabang o mata pobre. At higit sa lahat ay maganda din talaga ito. Kaya alam ko na kung saan nakakuha ng ganda ang kasintahan ko. Nagmana talaga siya kay Mama Ivy. Sa biyahe ay muling inihilig ni Marian ang kanyang ulo sa aking balikat. Na tila nanunukso pa ang kanyang ina at sinasabihan kami ng ang sweet naman. Sabay ngingiti ito nang nakakaloko, sabay tatakpan ang kanyang bibig. Kaya di namin napansin at namamalayan ang haba ng biyahe dahil sa kakulitan naming tatlo. Ako nga
kahit na may pagkaseryoso, nabuhay yung sense of humor ko sa katawan na nadiskubre ko noong mga oras na iyon na meron din pala ako noon. Dahil na rin sa pagiging kalog ng nobya ko at ng kanyang mama. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay may pumara at nakita kong sasakay ang isang matandang babae. Kung kaya, tumayo ako at pinaupo ko ito sa tabi ni Marian. Sumabit na lang ako sa likuran. Napagtayo ko pa nga ay narinig kong sinabi ni Marian na yan ang boyfriend ko, mga Ginoo. Nanangiti naman ako dahil sa kakulitan nito. Nalalo siyang gumaganda sa paningin ko dahil doon. Habang nakasabit ako, ay di ko naman maiwasang hindi mapatingin sa matandang babae na kakasakay lang. Nakikita ko kasing pasimple itong tumitingin sa mama ni Marian nang hindi maganda. At kapag lilingon sa gawin niya si Mama Ivy, ay babawiin ito ang pagkakatitig sa kanya at mayroon itong ibinubulong. Kung kaya, nakikita kong walang tigil sa kakakutam-kutam yung bibig nito. Nang bigla na lamang napasigaw ng todo ang matandang babae at napaigtad dito at malakas na naibulalas ang Sos Mariosep. At agad nitong sinabi na bababa na raw siya. At paulit-ulit nito na sinasambit yung mga katagang ayaw na raw niya. Nang makababa ang matandang babae, ay muli akong sinenyasan ni Mama Ivy upang maupo na muli sa tabi ni Marian. Nang mapatingin ako sa kanya, ay sumenyas ito sa akin na wag umanong maingay. Doon ko naisip na marahil ay may ginawa ito doon sa matanda. Nang masapit na namin ang panto kung saan ang daan papunta sa amin, ay agad na akong pumara. Pagbaba namin, ay sinabi ng mama ni Marian na maloko umano yung matandang babae, na nagpalipad hangin daw ito. Kaya ayon, bumalik daw sa kanya ang kanyang ginawa, na hindi na lang uman daw manahimik, na total naman ay walang ginagawang masama sa kanya. Kaya dagdag na sabi pa nito ay iyon daw ang marapat sa kanya, at natawa pa ito. Maging ako ay natawa din dahil sa aking naalaala yung reaksyon ng matanda na napaangat talaga ang puwet sa sobrang gulat. Na si Maria naman ay panay ang tanong sa kung ano raw ba ang aming pinag-uusapan ng mama niya. Kaya natawa na lang kami ni Mama Ivy. Ewan ko po ba, pero kahit na alam kong aswang ito, ay wala man lang akong takot na maramdaman na. Nagsimula na kami maglakad at hindi ko man lang narinig na nagreklamo sila mag-ina. Umanga talaga ako sa ugali nila. Pareho silang walang arte sa katawan. Pinalalahanan ko pa nga sila na medyo malayo ang sa amin mula sa kalsada. Pero okay lang daw at wala umano akong dapat na alalahanin. Yun pa nga raw ang gusto nila. Sa daan ay hindi rin namin naramdaman ang pagod dahil sa masaya talagang kasama sila Mama Ivy. Puro kwentuhan at kulitan ang ginawa namin. Nang dumating kami sa amin ay mag-aalas 12 na. Tapos na rin silang kumain lahat sa bahay. Gulat na gulat sila nang makita nilang may mga kasama ako. Ang mga kapatid ko ay agad na napasigaw ng Ate Marian. At doon pa lang nila nalaman kung sino ang aking kasama. Pero nagtaka sila kung sino ang isa pa, na nagkaroon na umano sila ng kutob
na baka nanay nga iyon ni Marian. Kaya medyo kinabahan pa umano ang aking mga magulang dahil sa inakala nilang kung ano na ang ginawa ko. Pero nang makausap nila si Mama Ivy, ay sinabi nitong mamamasyal lang at kanya lamang sinamahan ang anak. Tila nakahinga naman ng maluwag si nanay nang marinig ang sinabi ng mama ni Marian. Agad sila naganda ng aming pananghalian na panay ang hingi nila nanay at tatay ng paumanin dahil sa sitwasyon ng aming pamumuhay. Hindi naman kami pobre talaga, pero nakakahiya kasi kanila Marian dahil na rin nga sa itsura ng mga ito. Pagpasok namin sa bahay ay pinadiretso na kami sa kusina pagkat nakahain na raw, na nagulat pa ako dahil sa hindi naman pala ako mapapahiya. Nabagaman biglaan ang aming pagpunta at wala talaga silang alam dahil sa hindi ko sila nasabihan. Pagkat ako man ay walang alam na may plano pala si Marian na magpunta sa amin noong araw na iyon, ay nagawa pa rin nilang mahainan ng masarap na tanghalian ang aking mga bisita. Buti na lang rin talaga at nataon na nakapagluto sila ng masarap na ulam noon. May daing na pusit na dala pa nila lolo at lola mula sa kanila. May ginataang gabi na ang sahog ay labahita na paborito pala ng mama ni Marian. At mayroon pa silang sinabawang tampilawan at ang daming prutas na nasa mesa. May pinya, guyabano at saging. Tapos, umakyat pa si tatay ng buko, kung kaya may nakaabang pa na buko juice sa amin pagkatapos kumain. Yun nga lang ay walang yelo, pero ayos na rin kahit asukol na pula lang ay masarap na. Kaya naupo na kami at magkakasabay na kumain. Na maging sila ay nagulat sa mama ni Marian nang makita nila itong nagdamay. Panay ang alok nito sa mga magulang ko at kanila lola na niyayaya sila nitong sabayan kami. Ngunit tumanggi na ang mga ito dahil nga sa katatapos lang naman nila. Pagkatapos namin kumain ay panay ang puri nito kanila nanay at lola dahil sa masarap daw na tanghalian. Ang sarap di umano ng pagkakaluto at sinabi pang iba talaga kapag sariwa ang pagkain. Panay din ang pagpapasalamat nito at humingi pa ng paumanin dahil sa hindi man lang daw kami nakapagdala ng anumang pasalubong. Sinabi naman nila nanay na walang anuman iyon at wag nang alalahanin pa. Lumabas kami ng bahay at doon naupo sa may pinakabalkonahe. Doon na namin ininom yung aming buko juice. Nang mapasulyap ako kay lolo ay kanya akong sinenyasan at pinalapit. Nang makalapit ako sa kanya, ay agad niyang sinabi na may lihim umano si Mama Ivy. Kanya pa akong tinanong kung may natira pa ba raw sa langis. Dahil sa tagal daw naming magkasama, ay siguradong hindi raw titigil iyon sa paggulo at siguradong aawas. Na nang aking ngang tingnan sa bag ang botelya, ay kakaunti na lamang ang natira. At halos lahat ng damit ko ay nalagyan ng lana. At patuloy pa rin iyong kumukulo. Natatandaan kong nasa kalahati pa ng botelya yung lana nung ibigay sa akin iyon ni lolo. Sinabi ko naman kay lolo na gusto siyang makita at makilala ng mama ni Marian pagkat nais nitong humingi ng tulong.
na biglang natigilan naman si Lolo. Napabulalas ito ng kanyang paghanga kay Mama Ivy. Humanga ang lolo ko kay Mama Ivy dahil sa ginawa nitong pagpapasya na sumangguni at humingi ng tulong para sa kanyang kalagayan. Noong mga oras na iyon ay alam na rin pala ni Lola na hindi karaniwang tao lamang ang mama ni Marian. Nabalak na sana nitong harangan ng mga walis tingting ang mga daanan. Ngunit nagdalawang isip din dahil sa husay nitong makisalamuha. Nasabi pa ni Lolo sa akin, ang pagiging aswang umano ni Mama Ivy ay matagal na niyang dinadala. Na ito ay hindi lamang hawa. Sa halip, ito ay isinalin sa kanya. Pagpapaliwanag pa ni Lolo, kaya naman daw nitong kontrolin iyon. Nga lamang, sadyang may pagkakataon na pagkaminsan na hindi niya kaya ang lakas noon at siya ay napapasa ilalim sa kapangyarihan nito. Kaya, sa pagtatansya ni Lolo, ay iyon marahil ang dahilan kung bakit gusto na niyang mawala ito sa kanya. Pero para sa akin, ay mayroon pang isang mahalaga at mas malalim na dahilan kung bakit nais ni Mama Ivy na mawala na yun ang tuluyan sa kanya. At ito ay dahil kay Marian, ang aking kasintahan na nag-iisa at pinakamamahal niyang anak. Naupo akong katabi si Marian. Si Lolo naman ay nakatayo na nakikinig sa pagkukwento ni Mama Ivy. Nang makahanap ito ng pagkakataon, ay kanya nang pinahapyawan ang mama ni Marian na agad namang nakuha ang ibig nitong sabihin. Kaya, nang marinig ko iyon, ay niyaya ko na si Marian na magpunta na muna kami doon sa likod bahay kung saan ay mayroong kubo-kubo na napaliligiran ng mga tanim na gulay. Hindi naman nakalata si Marian at mabilis itong tumayo na sumunod sa akin. Pagdating namin sa kubo ay agad niyang nasabi na ang ganda daw ng aming lugar at masaya niyang naibulalas ang kanyang nararamdaman. Natutuwa daw siya na makitang masaya ang mama niya, na naisip ko naman sa aking sarili na kung alam lamang sana niya ang pinagdadaanan nito. Iniisip ko nga na sa mahabang panahon na magkasama sila ay iba yung pag-iingat siguro ang ginawa ng kanyang ina para mailihim iyon sa kanya, na sa mahabang panahon na iyon ay lagi na lang itong may inaalaala at hindi siguro mapanatag, na lagi niyang iniisip na paano na lang kung sa isang pagkakataon ay matuklasan ni Marian ang tungkol sa kanyang lihim. Nang bigla kong narinig si Marian na tinawag niya ako at inagaw ang aking atensyon mula sa aking pag-iisip. Sabay tanong sa akin na kung ano raw ba ang iniisip ko at tila napakalalim daw yata. Sabay hawak sa magkabila kong pisngi na para niya iyong pinanggigilan. At nagulat pa ako nang bigla niya akong halikan sa labi ng padampilang. Naramdaman kong para akong bagong ihi na nanginig ang aking kalamnan. Para talagang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan nang bigla niyang gawin iyon. Napakalambing ni Marian. Maganda na, tapos mabait pa.
Kaya wala na akong hahanapin pa. Idagdag pa na aswang ang mama niya. Magkakaroon ako ng isang maganda ring biyanan na aswang. Na natawa pa ako nang maisip ko yon. At nasabi sa sariling wala na talaga akong mahihiling pa. Nahiga kami sa kubo na nakapaling ang aming mga ulo na nakaharap sa isa't isa at nagtitigan kami at kapwa nangingiti. Naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay at narinig ko ang malumanay niyang boses na sinabi sa akin ang mga katagang I love you. Tumagilid ako at tuluyan nang humarap sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at siya lang ang babae para sa akin. Iniyakap ko ang isang kamay ko sa kanya at lumapit din siya sa akin at naglapat na muli ang aming mga labi nang biglang narinig namin ang isang malakas na pagsigaw ng kanyang ina. Si Mama Ivy na ibulalas niya. Bigla itong tumayo at naiwan akong ninanamnam pa yung sarap ng aming paghahalikan. Sumunod ako sa kanya na patakbong tinungo ang pintuan ng aming bahay. Dali-dali itong pumasok. Ngunit nasa silid sila at nakasara ang pinto. Kaya kumatok si Marian na kanyang tinatawag si Mama Ivy. Pinigilan ko siya at sinabi kong magiging maayos din ang mama niya. Napatingin ito sa akin at nagtanong kung ano raw ang nangyayari. At nalata niya kaagad na mayroon akong nalalaman. Kung kaya muli niya akong tinanong kung may dapat ba siyang malaman. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at iniharap sa akin. Sinabi ko kay Marian na wag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pang hindi pababayaan nila lolo at lola si Mama Ivy. Naguguluhan pa rin si Marian pagkat hindi niya maunawaan ang aking mga sinasabi dahil sa wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang ina. Niyaya ko siya na maupo na muna kami sa mahabang upuan. Pinakalma ko si Marian at sinabihan ko ito na ipanatag lang ang kalooban. Ngunit muli itong nagtanong kung ano daw ba ang problema. Bakit daw naandun sa loob ang kanyang ina at kung ano raw ang ginagawa nila lolo sa kanya. Sinabi ko na lang na may sakit si Mama Ivy at naroon ito sa loob upang gamutin nila lolo at lola. Nakita kong nangingilid na ang luha nito sa mga mata at tuluyan na nga iyong pumatak nang marinig naming muli ang pagsigaw ni Mama Ivy na tila nahihirapan ito. Napasubsob na lang si Marian sa dibdib ko. Nagad ko namang niyakap upang maibsan ng kahit na konti ang kanyang nararamdamang pag-aalala. At nagtakip ito ng kanyang tenga pagkat ayaw niyang marinig ang mga nakakakilabot na sigaw na iyon. Narinig ko ang boses ni Mama Ivy na lumaki at nag-iba. Ilang sandali lang ay narinig kong tila naduduwal ito at di nagtagal ay narinig kong bigla na itong sumuka. At nang tumigil ay bagya na ring humina ang garalgal nitong boses. Maya-maya ay nauna nang lumabas si lolo ng silid. Pagbukas ng pinto ay nakita kong naroon din pala si nanay
at kanilang pinupunasan si Mama Ivy. Pagkat pawis na pawis ito, iniangat ko rin ang ulo ni Marian upang makita niyang maayos naman ang kalagayan ng kanyang ina, na hindi ito pinababayaan at inaasikaso namang mabuti. Lumapit sa amin si Lolo at sinabing isa na lang at tuluyan na umanong gagaling si Mama Ivy. Hindi na muna kami pumasok sa silid at hinayaan na muna naming makapagpahingang mabuti ang mama ni Marian. Napansin ko kasing tila ng ina ito at para pangang nawala ng malay. Pero sinabi ni Lolo na naging maayos naman daw ang kanilang ginawang gamutan at makakatulog daw talaga ito. Ramdam ko ang malubhang pag-aalala ni Marian para sa kanyang ina. Naisip kong mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Kung sa bagay, halos sila lang dalawa ang lagi magkasama sa buhay. Nagtanong si Marian kay Lolo tungkol sa kung ano raw ba ang sakit nito. Kaya biglang napatingin si Lolo sa akin at napaisip. Sinabi ni Lolo sa kanya na mas makabubuting tsaka na lamang niya malaman, pagkat baka hindi rin daw nito maunawaan kung kanya nang ipapaliwanag ng mga oras na iyon. Ang mahalaga raw ay nasa mabuti namang kalagayan ang kanyang ina at gagaling na umano ito mula sa karamdaman. Kaya wala na raw itong dapat pang alalahanin. Nagpasalamat naman si Marian kay Lolo at nakita kong kahit paano ay umaliwalas na muli ang mukha nito. Nung magagabi na ay inutusan ako ni Nanay na manghuli ng manok na siyang kakatayin para sa aming hapunan. Sabi ni Nanay ay mag-aadobo daw siya sa gata. Kaya nag-abang ako ng mga manok na doon dumadapos sa puno ng Indian mango. Nakadistansya lang ako ng kaunti sa puno. At ilang saglit nga lang ay nakita kong isa-isa nang nagdadapuan doon ang mga alaga naming manok. Sinipat ko muna iyong mabuti at pumili ng medyo mataba. Dahan-dahan akong lumapit at nilundag kong bigla, sabay dakma sa dalawang manok. Nang kapain ko ang manok ay tamang-tama lang ang nahuli ko. Maganda ang pangangatawan ng mga ito. Magkasunod ko nang ginilitan ang mga iyon at nilinisan na rin, habang si Nanay naman ay inihanda na ang mga sangkap na kanyang gagamitin. Maya-maya ay nakita kong lumabas na ng kwarto si Marian. Lumapit siya sa akin at sinabing mahimbing daw na natutulog si Mama Ivy. Kaya sinabi kong hayaan lang niya at amin na lang itong gigisingin kapag nakahanda na ang hapunan. Nagpaalam ito sa akin na pupunta na muna sa balkonahe. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, ay sumunod ako sa kanya at naabutan kong nagkukwentuhan sila ng aking mga kapatid. Nagtatawanan pa nga ang aking dalawang kapatid at ang sarap ng ngiti ni Marian. Kaya nagtanong ako kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Na napatingin ang mga ito sa akin bago nagtinginan silang muli at magkakasabay na nagtawanan. Kung kaya kinutuban ako na marahil ay ako ang kanilang pinagkukwentuhan at hindi nga ako nagkamali. Ikinukwento pala ng mga kapatid ko yung mga naranasan kong papalpakan nung mga bata pa kami. Ultimo pati pagkahulog ko sa kalabaw ay kanila palang sinabi dito. Kung kaya naman pala masayang masaya sila
na nung huli pa nga ay halos maluha pa sa sobra nilang kakatawa. Tumayo si Marian at lumapit sa akin. Sabay sinabihan ako nito ng, "Ang cute mo." Bigla namang sabay nag-react ang dalawang kapatid. At kami naman ang tinutukso. Dahil sa ang sweet daw namin. Sa totoo lang po, kung ako lang ang masusunod, ay ayaw ko na talagang matapos pa yung mga tagpong iyon. Na kung saan ay napakasaya namin. Walang pahit ng anumang kalungkutan. Naisip ko pa nga noong mga oras na iyon na kung maaari nga lang patigilin sa pag-ikot ang mundo ay gagawin ko. Naupo kaming dalawa ni Marian sa kabilang panig ng balkonahe. Sinabi niya sa akin na mahal daw niya ang kanyang ina. Wala na raw siyang mahihiling pa sa paraan ng pag-aasikaso nito sa kanya. Na lahat daw ay ginagawa nito para mapabuti lang siya. Sinabi ko namang mahal na mahal rin naman siya ng kanyang ina. Kung pwede ko nga lang sanang sabihin kung gaano ito nagsakripisyo para sa kanya, ay sinabi ko na sana. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Sinabi niya pa sa akin na 2 tao lang raw ang pinakamahalaga sa buhay niya. Si Mama Ivy at ako. Na ikinagulat ko iyon. Dahil sa ang nasa isip ko ay ang kanyang ama. Kung kaya nagtanong ako tungkol sa kanyang ama, sinabi niya sa akin kahit kailan ay hindi daw niya nasilayan kahit na anino nito. Kaya sinabi kong ang akala ko ay nasa ibang bansa lang ito nagtatrabaho. Sumagot si Marian at sinabing yun din daw ang kanyang pagkakaalam. Pero hindi daw niya ito talaga nakita kahit na minsan. Na sinasabi ng kanyang ina na patuloy daw sila nitong sinusuportahan. Ngunit duda umano siya. Dahil sa simulang nagkaisip siya ay napakasipag na umano ni Mama Ivy. Na lahat ng pwede nito mapagkakitaan ay pinapasok. Yun nga lang, ay wala daw siyang lakas ng loob na kausapin ng ina tungkol sa bagay na iyon. Pagkat ayaw niyang makaramdam ito ng lungkot kapag binanggit niya pa ang tungkol sa kanyang tatay. Kaya, nakontento na daw siya na basta magkasama sila ni Mama Ivy at masaya ay walang problema. Di na rin naman daw siya nangungulila pa sa kanyang ama. Dahil sa nakasanayan na niyang silang dalawa lang sa buhay. Nang makaluto ng lahat si nanay ay amin ang pinuntahan si Mama Ivy sa silid upang gisingin ito. Nang sa ganon ay makakain. Nang magmulat ng mata ang mama ni Marian, ay agad nitong hinawakan ang kanyang ulo. Dahil sa sobrang sakit daw noon at nangingi ito ng tubig. Nang mapatingin ako kay Marian, ay agad kong nabakas na naman ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya, hinawakan ko siya sa balikat bilang pagpaparamdam ng suporta at isang paraan na rin para sabihin na wag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Kaya hindi na muna ito bumangon. Sa halip ay uminom na muna siya ng tubig at tila pinakiramdaman ang kanyang sarili. At bigla naming nakitang ngumiti si Mama Ivy. Tumingin siya sa amin ni Marian. At sa may ng tinig ay sinabing, "Ayos lang ako, mga anak." Kung kaya nakita kong lumuwang ang mga labi ni Marian at kanyang nahawakan ang aking kamay at napisil sa sobrang saya na kanyang naramdaman. Ako man ay natuwa rin at akin ang inalalayan si Mama Ivy para bumangon. Magkakasabay kaming kumain lahat
at masaya namin pinagsaluhan ang inihanda ni nanay. Ngunit ang akala kong walang katapusang saya ay bigla palang mauudlot ng isang nakagigimbal na pangyayari nung gabi ding iyon. Patulog na kami noon. Nasa silid namin magkakapatid, sila Mama Ivy at Marian. Habang kami naman ng mga kapatid ko ay doon malapit sa may mesa sa kusina natulog. Sila lolo at lola naman ay sa pinakasala. Sila nanay at tatay ay nasa kanilang silid. Natatandaan kong bigla na lamang noon uminit. Kung kaya nasira na ang tulog ko. At parang humampas sa aming bubungan ang isang sanga ng puno na nang magising na ako ng tuluyan ay rinig na rinig ko ang malakas na hangin na animo ay may bagyo. At nasundan na iyon ng malalakas na pagsigaw na nagmumula sa silid kung saan naroon sila Marian at Mama Ivy. Kaya mabilis na akong napatayo. Pagtakbo ko papunta roon sa pinto ay naroon na rin sila lolo. Pagbukas ng pinto ay nakita ko si Marian na nasa isang sulok at takot na takot. Nanginginig ito sa sobrang takot. At nakita namin ang dahilan kung bakit. Pagkat nasa harapan niya si Mama Ivy, natirik na tirik ang mga buhok nito at nakadipa ang mga kamay. Nahanda nang umatake. At grabe din ang paglalaway nito na patuloy na pumapatak sa sahig. Mabilis itong hinawakan nila lolo at tatay. Kanila itong pinahiga muli na mabilis namang nagpupumiglas, habang kami naman nila lola at nanay ay pinuntahan si Marian at amin itong inalalayan para makatayo at inilabas na muna mula sa silid. Bumalik ako sa kwarto at nakita kong inuusala na ito ni lolo. Kanya nang ginagamot ang mama ni Marian habang hawak-hawak ito ni tatay. Ngunit malakas si Mama Ivy, kung kaya tumulong na rin ako. Pumasok na rin si lola sa loob at tinulungan si lolo para mapakalma si Mama Ivy. Nang biglang nakarinig kami ng napakaraming ingay na nagmumula sa labas, na biglang napabulala si lolo ng naloko na. At napansin kong lalo pang nagpupumiglas si Mama Ivy. Nakakatakot ang itsura nito na nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata. At akala mo ay may sarili ding buhay ang mga buhok nito na kusang gumagalaw. Ngunit naging maagap naman si lola at nakita kong tila nawala ng sigla ang mga buhok na iyon at nanlupaybay. May dinukot din si lola mula sa kanyang bag. Isa yung uri ng halaman na hindi ko na maitsurahan pa dahil sa tuyot na tuyot iyon. Kanyang isinabit ang mga iyon sa dingding. Sa buong kabayan ay ikot. Nagpatuloy ang mga ingay na aming naririnig sa labas, na nasabi pa nga noon ni nanay na tila yata napakarami daw aswang. Kaya napatanong pa ito kung ano na ba ang nangyayari. Napansin ko na pati ang mga kapatid ko ay nagising na rin dahil sa ingay. Na bagaman hindi talaga nila alam kung ano ang tunay na nangyayari, ay mababakas mo ang sobrang takot sa kanilang mga mukha. Dahil na rin sa nakakakilabot na ingay na nagmumula sa labas, na akala mo talaga ay mayroong unos, na sinasabayan pa ng iba't ibang uri ng huni, kasama na ng mga tunog na nililika naman ng mga aswang. Nagpatuloy pa ang pagwawala
ni Mama Ivy. Pero hindi rin naman nagpatinag sila lolo at lola. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa sa pag-asang mapakalma ang mama ni Marian. Di nagtagal ay narinig namin si Lola na nagsabing siguruhin daw namin ang pagkakasara ng mga bintana at pinto. Kaya mabilis naman kaming tumalima ng mga kapatid ko, habang si nanay naman ay nasa tabi ni Marian at yakap-yakap ito para maibsan yung nararamdaman niyang takot. Pagkatapos ko na maisigurong nakasarado ng mabuti ang mga pinto at bintana, ay muli akong bumalik sa kwarto at tinulungan kong muli si tatay sa ginagawa niyang pagpigil kay Mama Ivy. Nung mga sandaling iyon, kapag hindi mo alam kung ano ang tunay na nangyayari, ay may isip mong nababaliw na ang nanay ni Marian dahil na rin sa mga ikinikilos nito. At halos hindi ko na ito mamukhaan dahil sa pagbabago ng kanyang mukha na napaka-bagsik nito. Hindi mo na mababakas pa kahit na kaunti yung pagiging masayahin niya. Nagkalat na yung mga laway nito sa sahig at napansin kong naninigas ang kanyang mga daliri sa kamay dahil sa matinding galit. Kaya si Marian, bagaman yakap-yakap na ng nanay ko, ay wala pa rin itong pigil sa kanyang kaiiyak dahil na rin sa kanyang pag-aalala para sa ina. Makaraan ang ilan pang sandali ay napakalma na rin nila Lola si Mama Ivy. Napatigil na nila ito sa kanyang pagwawala at unti-unti nang umaliwalas ang mukha nito. Samantala, nagpatuloy naman ang mga ingay na nagmumula sa labas. Sinabi ni Lola na ang pakay talaga ng mga ito ay hindi si Mama Ivy, kundi si Marian. Na dahil doon ay natawag talaga ang aming atensyon at napatingin kay Lola nang aming marinig iyon. Ayon pa kay Lola, sa kanyang palagay ay magiganti din ang mga ito dahil sa pakikialam umano nila at dahil na rin sa kanilang nasaktan ang isa sa mga aswang. At nariyan na ang mga kaanak na nangyari daw iyon nang minsan dumalaw sa bahay ang isa sa mga ito para palubayin pa ang aking karamdaman. At ngayon ay mas lalo pa umanong nagalit ang mga aswang dahil sa nalaman na marahil ng mga ito na ako ay napagaling na nila Lolo at Lola. Tuluyan na ngang tumahimik ang mama ni Marian. Hinang-hina ito at nakapikit. Ang totoo ng mga oras na iyon ay halos hindi pa rin ako makapaniwala kung totoo nga bang nangyayari ang lahat ng iyon. Hirap din ako na kumbinsihin ang aking sarili tungkol sa aking mga naririnig mula kanila Lolo at Lola. Dahil kung aking iisipin ay talagang napakahirap paniwalaan na nasa labas ng aming bahay ang hindi pa maisigurong bilang ng mga aswang. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Nakaramdam ako ng matinding takot, hindi lamang para sa aking sarili, kundi lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay. Nakita kong tumayo na sila Lolo at Tatay matapos nilang may ayos sa pagkakahiga si Mama Ivy.
nagmamadaling tinungo ni tatay ang kusina at kinuha ang kanyang itak. Tinanong siya ni lolo kung mayroon pa ba raw siyang itak. Pumasok si tatay sa loob ng kanilang silid at paglabas ay may dala na itong isang mahabang itak na mas mahaba ng halos isa't kalahati kaysa sa hawak niya. At medyo gumaan ang aking pakiramdam nang makita kong napangiti si lolo nang kanyang hugutin iyon sa lalagyan nito, pagkat napakatalim noon at napakakintab. Hindi pa yata iyon nagagamit ni tatay kahit na minsan, dahil sa noon ko pa lamang nakita iyon, na mayroon pala siyang iniingat-ingat ang ganong itak sa kanyang pangangalaga. Nang papalabas na sila lolo, ay naisipan ko ring sumama. Kaya nagsabi ako at agad ko na tinungo ang kusina. Dinampot ang isa pang itak na nakasabit doon sa may pasamano. Tinaklos ko iyon sa aking bewang. Pagbalik ko ay nakita kong pinipigilan ni nanay sila tatay na lumabas. Manatili na lamang daw kaming lahat sa loob at siguraduhin na lang na walang makakapasok ni isa sa mga nilalang na iyon. Pero narinig kong nangatwiran si tatay at sinabing mas mainam na raw na labasin na namin ang mga iyon nang magkaalaman na, at upang ipakita rin na hindi umano kami natatakot sa mga ito. Pero sa totoo lang ay takot na ako. Matinding takot ang aking nararamdaman noong mga oras na iyon. Pilit ko lang pinaglalabanan para sa mga mahal ko sa buhay. At malamang ay iyon din ang pinaguhugutan ng lakas ng loob ni tatay. Sa totoo lang, maisip ko pa nga lang kung ano ang mga itsura ng mga ito, ay kinikilabutan na talaga ako. Habang nag-uusap sila, ay naisipan kong hugutin ang aking itak. Nang biglang nagulat ako at gusto kong matawa, pero pinigilan ko. Ngunit ang aking mga kapatid ay hindi nagawang mapigilan ang kanilang mga sarili at napabungis-ngis. Maging si Marian ay napabulalas ng ano ba yan? Na kanila rin pala iyong nakita. Kaya pati sila lolo at lola, gayon din ang mga magulang ko, ay napatingin sa aking hawak-hawak. Putol kasi yung itak na iyon ay ginagamit lamang namin sa pambungkal ng lupa. Naisip kong buti na lang at aking hinugot iyon bago pa kami lumabas. Napatingin ako sa bunso namin na malamang siya na naman ang may kagagawa noon. Mahilig kasi itong magbiro. At dahil sa tagpong iyon ay bagyang nabawasan yung tensyon. Pero binuksan na ni tatay yung pintuan at lumabas na ito. Nakasunod sa kanya si lolo. Nahawak-hawak na nila ang kanilang mga itak. Mabilis akong tumakbong pabalik sa kusina at kumuha ng panibagong itak. Nang lalabas na rin ako ay naramdaman kong may humawak sa aking kamay. Si Marian. Sinabihan niya akong mag-ingat. Medyo kinilig naman ako dahil sa pagpapakita nito ng matinding pag-aalala para sa akin. Nang ibalik ko ang aking paningin kanila tatay, ay nakita kong nasa labas na sila ng bahay at napakadilim. Pero nakapagtatakang biglang tumigil ang mga ingay. Sa isang iglap ay tumahimik ang buong kapaligiran. Paglapit ko sa kanila ay sinabi ni lolong
tuso umano ang mga aswang. Wala kaming makita ni isa na naroon. Sinanay pa naming sandali at iginala ang aming mga paningin sa dilim. Nang biglang may naaninagan akong anino na mabilis na dumaan sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Napakabilis noon, naisip ko. Ang buong akala ko ay ako lang ang nakapansin noon. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang iwinasiwas ni Lolo ang kanyang hawak na itak. Pero nakapagtatakang sa kabilang direksyon ng anino niya iyon iniunday. Na tila nang gigigil pa si Lolo nang mapabulalas ng, "Yan ang bagay sa'yo, buwisit ka." At kitang-kita ko talaga na may dugong dumadaloy sa talim ng itak niya. Nalabis ko iyong ipinagtaka. Pagkat wala naman akong nakitang may tinamaan ito. Nakita kong hinawakan ni Lolo ng maigpit ang kanyang itak. Na tila ba naghahanda ito. Kaya naging alerto din ako. Napansin ko rin na umayos si tatay at pumosisyon na tila ba nag-aabang ito. Hanggang sa biglang may naaninagan kaming isang tao na papalapit na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Nakakamisa chino ito na pangitaas at nakamaong na animoy magtatanim ng palay na nakatupi pa ang kanyang suot na pantalon hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. Pero nagkamali pala ako nang akalain kong isa iyong tao pagkat nakita ko kaagad sa kanyang muka ang kaibahan nito. Mabalasik at talagang nakakasindak ang kanyang itsura na nasabi ko pa nga sa aking sarili na yun na nga ba ang sinasabi ko na baka itsura pa nga lang ng mga ito ay matakot na ako. At hindi nga ako talaga nagkamali nung aking iniisip ang tungkol sa mga bagay na iyon. Dahil talagang nakakagimbal naman ang itsura ng lalaki. Pero nang mapadako ang aking paningin kay Lolo, ay wala akong nakitang anumang reaksyon sa kanya. Kung kaya naisip ko na lang na iba talaga marahil kapag sanay na. Lumapit ang taong iyon sa amin. At nang halos mga 5 dipa na lamang ang layo nito, ay amin ang nakita na mayroon pala siyang mga kasama na nasa kanyang likuran. Ngunit di tulad niya na mayroong suot. Ang kanyang mga kasama ay mga walang sablot na nangingintap ang kanilang mga katawan nang tila sinasadya ng pagkakataon na pinapasilayan sa amin iyon. Nang biglang mabawasan ng dilim dahil sa pagsilip ng buwan mula sa makapal na ulap na nakatabon dito kanina. Nang biglang nagsalita ang lalaki at sinabi nitong amin na lamang daw ibigay si Marian. Bagay na nakapagpainit kaagad ng aking dugo. Sinabi pa nitong higit siyang may karapatan kaysa sa akin o kahit na sino man sa amin. Kaya para maiwasan daw na lumala pa ng tuluyan ang sitwasyon, ay sumunod na lamang daw kami sa kanyang gusto. Kanila na raw palalampasin yung tungkol sa akin at yung pakikialam nila Lolo. Basta ibigay lang daw namin si Marian. Mabilis namang sumagot si tatay at sinabing hindi. Hindi daw siya makakapayag sa gusto nito. Nagsalita na rin si Lolo at sinabing mas pipiliin pa niya na matuloy na lamang ang gulo at lumala ang sitwasyon
kaysa pumayag daw kami sa gusto nitong mangyari. Biglang nakita namin na lumabas na rin ang iba pa nitong mga kasama na nakakatulad niya ng suot at may hawak silang mga itak. Napansin naming umabante pa ang mga ito at tila desidido na talaga na kami ay sugurin. Gulong-gulo ang isip ko nung mga oras na iyon. Dahil sa hindi pa naman ako nakaranas ng kahit anumang away sa buong buhay ko. Kaya napatingala na lamang ako at umusal ng maikling panalangin na sana ay walang mangyaring anumang masama sa amin. Narinig kong muli nagsalita ang lalaki at sinabing hindi rin daw siya makakapayag na hindi niya makuha si Marian. At naramdaman kong may galit na sa tinig nito kumpara kanina na malumanay pa. At napansin kong tila naganda na rin ang mga ito na para bang susugod na talaga. Kaya naisip ko na lang na bahala na. Nang biglang narinig namin ang tinig ni Mama Ivy. Kaya napalingon kami. Nakita kong nasa may pintuan ito at nanghihina pa. Inaalalayan ito nila nanay at lola. Nakita ko ring nasa likod niya si Marian. Sinabi ni Mama Ivy na hindi siya makakapayag na kunin nito si Marian. Sabi pa niya ay pabayaan na lamang daw silang mag-ina. At narinig kong nagmakaawa pa ito sa lalaki. Dagdag na sabi pa ni Mama Ivy kung talagang mahal sila nung lalaki, lalo na si Marian, ay palayain na lang daw sila. Tinanong pa nga niya ito na ayaw ba daw niyang makita silang masaya ng kanyang anak. Na nang marinig ko iyon ay nanlaki na bigla ang aking mga mata. Parang hindi pa ako makapaniwala nung una sa aking mga narinig. Makailang ulit pang prinoseso ng isip ko ang mga bagay na aking napakinggan. Kung tama nga bang talaga ang aking mga narinig na ito pala ang tatay ni Marian. Nang mapatingin ako sa kinaroroonan ng lalaki, ay nakita kong hindi ito natinag sa kanyang kinatatayuan. Matama itong nakikinig at tila pilit na inuunawa at isinasa puso ang mga sinasabi sa kanya ng nanay ni Marian. At bigla na lamang itong tumalikod na wala man lang binitawang anumang salita, kahit na isang kataga. Na narinig namin ang paulit-ulit naman na pagsambit ni Mama Ivy ng salitang salamat habang umiiyak. Nung gabing iyon ay hindi matapos-tapos ang aming kagalakan dahil sa naging maayos din ang lahat. Pero hindi na kami nakatulog pang lahat ng mga oras na iyon. Kinaumagahan ay doon na kami nalinawan. Kapwa pala mula sa angkan ng mga aswang ang mga magulang ni Marian. Na mga bata pa lamang sila ay pinagkasundo na. Pero pag-aamin ni Mama Ivy ay kanya naman daw talagang minahal ang ama ni Marian. Yun nga lang ay gusto na daw talaga niyang magbago. Nakaiba yun naman sa nais ng ama nito. Kung kaya kanyang tinakasan ito at dinala si Marian. Ngunit mariin nitong sinabi at nagbanta na kanya umanong babawiin ang anak. Na lahat pala ng aming mga nalaman tungkol sa kanila ay mga pinahitahing kwento lamang para mapagtakpan ang totoo nilang buhay. Tuluyan naman pong gumaling si Mama Ivy
Naging masaya po ang aming relasyon at naging isang buong pamilya. Nagkatuluyan din po kami ni Marian at sa kabutihang palad ay nabiyayaan po kami ng 2 anak at may mga apo na rin.